Bakit minsan nabibigo ang anak na hindi maibigay yung request ng magulang kahit gustong-gusto na rin niya na maibigay? Minsan, mali paraan ang paghiling ng isang magulang sa anak. Totoo po ba nangyayari ito? Minsan, kaya hindi mabigyan o mapagbigyan ang hiling ng isang magulang, maling-mali ang paraan ng paghingi. Minsan kahit kayang-kaya naman bigyan ng anak ang magulang doon sa kanyang hinihiling, hindi na ibibigay kasi nga mali ang paraan. Kahit gustong-gusto nang ibigay ng anak ang hiling, mali ang paraan. At the same time, minsan, again, ano ba yung ating nakikitang maling pamamaraan ng isang magulang? Una, yung paghiling na may tono ng pangungonsensya eh. Totoo po ba may mga magulang? Kapag ka humingi, minsan may tono ng pangungonsensya sa kanilang anak eh. May mga magulang, pag humiling sa anak, may tono pa ng panggigilty doon sa kanilang anak eh. Totoo po ba nangyayari ito sa isang tahanan? Ano madalas na naririnig mo sa magulang? Okay lang kung ayaw mo magbigay. Magulang mo lang naman ako eh. Di ba? May mga, lalo na mga nanay, di ba? Madalas binabanggit ito sa mga anak. Okay lang na unahin mo na lang yung barkada mo. Total, magulang mo lang naman ako eh. Nanay mo lang naman ako eh. Totoo ba? May mga nanay, ang linyahan nila. Mabuti pa iba na bibigyan mo. Kasi nga, magulang mo lang naman ako eh. Di ba? Maraming mga nanay, pag humingi, may tono ng pangungonsensya. Ganon-ganon yung mga linyahan. At sino po naniniwala? Kahit hindi mo naman konsensyahin ang anak mo, bibigyan ka. Lalo na meron. Sa mga magulang, kahit hindi mo guiltyhin ang anak mo, bibigyan ka. Kahit hindi mo sabihin na magulang ka lang, bibigyan ka. Lalo na may kakayanan naman, may pera naman. Ikalawa, paghiling na may tono ng panunumbat eh. Alam niyo po, again, minsan hindi lang tono ng pangungonsensya, minsan may tono pa ng panunumbat ang ilang magulang pag humiling eh. Ano linyahan itong mga magulang na may tono ng panunumbat? Kaya lang naman ako humihingi, naghirap din naman ako sa iyo nung bata ka. Sino yung, sa mga anak, sino yung narinig neto sa kanilang nanay? Na, kaya lang naman ako humihingi, naghirap naman ako sa iyo, eh natural, ikaw ang magulang, dapat ikaw ang maghirap para sa anak mo. Tama po ba yan? At minsan, ang linyahan ng ilang mga nanay, kaya naman ako humihingi, ako naman ang nagpaaral sa iyo eh. Eh natural lang yun, kasi ikaw yung nanay, ikaw yung magulang, sino gusto mong magpaaral sa anak mo? At may mga magulang pa, may mga nanay na ang linyahan pa, kaya lang naman ako humihingi sa iyo, ako naman yung nagluwal sa iyo. Eh, sino gusto mong magluwal sa anak mo? Alam niyo po, minsan, may mga anak gustong-gusto nang magbigay, pero yung magulang, pag humingi, nanunumbat pa. May tono pa ng panunumbat. Another thing, bakit minsan, hindi makapagbigay ang isang anak kahit gustong-gusto na? Alam niyo po, minsan, napagod na ng gusto sa pagtupad ng napakaraming hiling ng pamilya. Sino po naniniwala? Mapapagod din naman ang isang anak pag panay ang hiling ng magulang. Totoo po ba yan? Sa ayaw at sa gusto mo, kung anak ka, mapapagod ka. Alam niyo po, mauubusan ka din. At the same time, masasagad ka din kapag kapanay ang hiling sa'yo o ang hingi sa'yo. Ang tanong, bakit dumarating sa punto na napapagod ang isang anak sa maraming hiling ng magulang? Ito po unang dahilan. Una, maraming magulang, lalo na nanay, ipinamimigay lang din yung hinihingi sa anak sa kanilang ibang anak. Totoo po ba yan? O kahit sa ibang mga kamag-anak. May mga magulang, madalas, yung hiningi sa anak na mapagbigay, ibinibigay lang din sa iba. Ang problema, madalas, ang binibigay ng anak na masipag at magtiyagang maghanap buhay, ibinibigay doon sa anak na tamad. Totoo po ba nangyayari yan? Maraming nanay, minsan konsentidora.
Alam niyo po, mapapagod yung anak na matyagang maghanap buhay, responsable sa buhay, kapag hihingi ka ng hihingi at ibibigay mo lang doon sa iba na tamad at irresponsable. Ang problema po, madalas, yung ibinibigay ng anak na masipag at matyagang maghanap buhay, ibinibigay lang sa ibang anak na tamad na may bisyo pa. Totoo po ba? Nangyayari yan? At minsan, ang problema, yung hinihingi ng magulang sa isang masipag at responsableng maghanap buhay ng anak, minsan, ibinibigay ng magulang o ng isang nanay doon sa ibang anak na nag-asawa ng bata, hindi pa nagtapos ng pag-aaral. Alam niyo po, mapapagod ang anak pag gano'n ang gagawin ng isang magulang. Pansinin niyo, gaano karaming mga nasa abroad ang hindi makauwi-uwi dahil lahat na lang sa pamilya ipinapasan sa kanya. Gaano karaming mga nasa abroad ang tumandang binata, tumandang dalaga, kasi nga lahat na lang ipinapasan sa kanya sa pamilya. At gaano karaming nasa abroad na umuwing walang-walang naipon dahil lahat na lang ipinapasan sa kanya. Totoo po ba nangyayari yan? Gayunpaman, bagamat may mga hindi magandang way ang isang magulang sa paghingi sa anak, pero meron pa rin namang mas maganda o meron pa rin namang mga magulang talaga na karapat-dapat doon sa kanilang mga hinihiling. Totoo po ba yan? Mas marami naman talagang magulang na yung kanilang hiling napakabalid at dapat lang naman talagang pagbigyan. Now, ang tanong, bakit nga ba kailangan din namang pahalagahan ang hiling ng isang magulang? Una, pwedeng yung hiling niyang tulong, huling-hiling niya yung sa'yo. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-uncertain sa buhay, yung mismong buhay ng tao. Totoo ba yun? Napaka-uncertain ng buhay ng isang tao. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo lang siya makakasama, hindi mo alam kung hanggang kailan lang niya may enjoy ang presence mo, at hindi mo alam kung kailan siya makikipagkita sa Panginoon. What's the point? Una, isa sa mga pinaka-regrettable na tulong, yung tulong sa magulang na naipagkait na huling-hiling na pala niya. Totoo po ba yan? Sino rito naka-encounter na ng mga tao na isa sa mga regrets niya sa buhay niya, hindi niya napagbigyan yung huling-hiling ng magulang niya? Na hindi niya alam, huling-hiling na pala yon ng kanyang magulang, pero na-ignore pa niya. Alam niyo po, again, isa yon sa mga pinakamatagal na dinadala ng isang tao sa puso niya o ng isang anak sa puso niya. Isa yon sa mga pinakagustong-gustong balikan ng isang anak sa puso niya. Kaya nga, kung meron ka din lang namang kakayanan na ibigay ang request ng magulang mo, ibigay mo na dahil pwedeng hindi na maulit yan. Kung meron ka din lang namang kakayanan na tulungan ng magulang mo, tulungan mo na dahil pwedeng hindi na maulit yan. At kung meron ka din lang namang kakayanang tuparin yung hiling niya, tuparin mo na kasi baka last na niya yon. Ikalawa, wala naman talagang tulong sa magulang ang pwede mong panghinayangan. Totoo po ba yan? Wala tayong tulong sa magulang natin na pwede nating panghinayangan eh. Kasi nga, ito yung tulong na hindi mo mapapanghinayangan. Ito yung tulong na pinaka-worth na naitulong mo sa buhay mo. At ito yung pinaka-ite-treasure mo sa buhay mo.